Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1131 hanggang 1140. Tumango si Severin. Oo, ang matandang wako ay nag-iwan ng malaking kalat para sa akin at inaasahan kong ako ang maglilinis sa kanya. Ang matandang wako. Parang kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Yuka. Ang tinutukoy mo ba ay ang matandang Supreme Leader? Napangiti si Severin. Oo, tinawag ko siyang matandang wako at tinawag niya akong Little Wako. Siguro pareho talaga kaming mga wako. Hahaha. Nakakatuwa. Sabay tawa ni Yuka. Kaya nagsisinungaling ka talaga noong ipinipilit mo na nagkita tayo noon. Akala ko talaga nakita noon at pinag-iisipan ko ng mabuti kung kailan tayo nagkita. Kahit paano man, hindi ko lang maalala. Ngumiti si Severin. Paano mo ako aanyayahan na kumain ng magkasama kung hindi ako lumabas na may ganoong dahilan? Gusto kong puntahan ang mga elder. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nila matapos silang lagyan ng gamot na pampatulog ni Brody. Biglang naalala ni Yuka. Tumango si Severin. Oo naman. Sabay na tayo. Ilang sandali, dumating sila sa lugar ng Great Elder kung saan natuklasan nila ang Great Elder, Second Elder, Third Elder, at Fourth Elder. Mahimbing na natutulog sa mesa ang apat na matatanda. Tumingin si Severin sa baso at sinabing. Hindi nagsinungaling si Brody. Naglagay nga siya ng pampatulog sa alak. Pero malapit na silang madyay gising. Umalis si Yuka sa lugar at bumalik kasama ang ilang mga katulong kung saan inutusan niya silang dalhin ang mga matatanda sa sopa. Nang magdilim na ang kalangitan, sa wakas ay nagising ang mga matatanda habang medyo nahihilo. Ano bang problema ko? Bakit nahihilo ang ulo ko? Lasing ba ako? Pero wala akong matandaang uminom ako ng marami ngayon lang. Hinaplos ng Great Elder ang kanyang ulo dahil napakabigat ng kanyang ulo. Ganyan din ang pakiramdam ko. Nakatulog din ba ako? Hindi tama. Paano tayong lahat magkakasama? Tumingin ang Second Elder sa Great Elder, Third Elder, at Fourth Elder. Bigla niyang na-realize na may hindi tama. Sa sandaling iyon, nakaupo sina Yuka, Severin, at Sheila sa tapat nila at walang pakialam na nakatingin sa kanila. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong ang Fourth Elder. Miss Yuka, nasaan si Brody? Niyaya niya kaming mag-inuman dahil may bitbit daw siyang karne ng halimaw na napakasarap at sinabihan kaming tikman. Sabi ni Yuka sa masungit na tono. Maswerte kayo na sa halip na lason, nilagyan niya ng pampatulog ang inyong mga baso. Kung hindi, patay na kayo ngayon. Ano? Ginawa niya iyon. Hindi nakakagulat na may mali sa pakiramdam kong ito. Imposibleng maglalasing kaming apat. Gago ba siya? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Nasaan na siya? Galit na ikinuyom ng Third Elder ang kanyang kamao at tumayo. Patay na siya. Sagot ni Severin. Patay na. Nagpalitan ng tingin ang mga matatanda sa isa't isa at mukhang tulala. Ngunit si Brody ay isang level 4 warrior king at siya ang pinakamalakas sa iba sa parehong level. Paano siya namatay? Kahit si Yuka ay hindi niya kalaban. Tanong ng Great Elder. Tumayo si Yuka at ngumiti sa mga elder. Lumuhad ka ngayon sa Supreme Leader. Itong lalaking ito, si Severin Foylet ang ating Supreme Leader, ang pinuno ng 12 bulwagan. Ang master ko. Ano? Nagulat ang lahat ng elder. Supreme Leader. Ilang sandali pa bago sila nag-react at sa wakas ay naintindihan na nila ang nangyayari kaya naman, mabilis silang lumuhad. Hiniling ni Severin na bumangon na sila. Ikinalulungkot kong pagtakpan ang aking pagkakakilanlan bago ito. Gusto kong makita kung kumusta ang Taurus Hall at gusto kong malaman ang tungkol sa Taurus Hall. Higit sa lahat, gusto kong malaman kung gaano katapat ang lahat. Nakikita ko. Kung ganoon, dapat ikaw ang pumatay kay Brody. Buti na lang napatay mo siya. Naghula ang Great Elder. Hindi niya naiwasang mapangiti dahil umaasa siya sa Supreme Leader na tutulong sa pagresolba sa mga bagay na kinakaharap ng bulwagan. Napaisip ang Second Elder at sinabing, Supreme Leader, mahirap ang hall kaya kailangan naming humiram ng pera para mapanatili ang operasyon. Humalaklak si Yuka. Huwag kang mag-alala tungkol dyan.
Sinabi niya lang na dalhin ko siya sa Free Rebel Gang kapag librere na tayo bukas para mabayaran ang utang na kinuha natin sa Free Rebel Gang. Samantala, kumuha si Severin ng 4 na second-grade low-rank alchemical pills at pinalutang ang mga ito sa harap ng mga elder. Bawat isa sa inyo, mangyaring uminom ng alchemical pill. Ito ay regalo mula sa akin. Makakatulong ito na mapabuti ang iyong pagkamit. Ito ba ay isang second-grade low-rank alchemical pill? Nagsimulang manginig ang boses ng Great Elder nang makita niya ang alchemical pill. Oh, my God! Pambihira itong mga item ngunit mayroon kang 4 sa kanila. At lahat sila ay elite quality. Lumunok ang second elder at mapagpakumbaba na sinabi. Supreme Leader, hindi namin matatanggap ito. Napakahalaga nito at wala kaming ginawa para maging karapat-dapat. Sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa alchemical pill. Ang kanyang pagkilos at ekspresyon ay nagpahayag ng kanyang pagnanasa. Natuwa naman si Severin at natawa ito. Kung sa tingin mo ay wala kang ginawang anumang bagay na nakatulong sa bulwagan sa nakaraan, iyon ang eksaktong dahilan kung bakit dapat kang uminom ng alchemical pill. Dahil makakatulong ka lamang sa bulwagan kapag pinagbuti mo ang iyong pagkamit. Napangiti si Sheila. Tama. Huwag kang masyadong mahiya at mapagkumbaba. Ang mga miyembro mula sa iba pang mga bulwagan ay hindi mapagpakumbaba tulad mo. Kung may nagbigay sa akin ng ganoong kamahal na bagay, tatanggapin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ang alchemical pill na ito ay makakatulong upang mapataas ang tagumpay ng isang tao. Ang pinakamahusay na paraan upang mag-ambag sa bulwagan ay upang maging mas malakas at mag-level up sa lalong madaling panahon. Hahaha. Tama ka, Miss. Salamat, Supreme Leader. Humalaklak ang Third Elder. Hindi rin ito tinanggihan ng Fourth Elder at maingat na inilagay ang alchemical pill sa isang ligtas na lugar. Hihilingin ko sa katulong na maghanda ng masarap na pagkain at ipagdiriwang natin ang magandang sandali na ito. Sumang-ayon ang Great Elder. Oo, kailangan nating mag-celebrate dahil sa wakas ay nakilala na ni Yuka ang Supreme Leader na dati niyang pinanggalingan. Agad namang namula ang mukha ni Yuka dahil sa sinabi ng Great Elder. Tumingin siya sa Great Elder habang sobrang nahihiya. Marunong ka bang gumamit ng mga salita mo? Kailan ko pa pinag-uusapan ang Supreme Leader? Pinapamoka mo ba na gusto ko siya? Masayang tumawa ang Great Elder. Hahaha. Miss Yuka, alam mo naman na limitado ang bokabularyo ko kaya hindi ko alam kung alin ang tamang salita para ilarawan. Susubukan ko ulit. Nami-miss ka na niya kaya inaabangan niya na makita ka ulit. Hindi. Sobrang mali. Tinadyakan ni Yuka ang kanyang mga paa at palihim na sinilip si Severin. Bigla niyang nalaman na bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa ito nangyari noon. Ito talaga ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng damdamin para sa isang tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya ang Second Elder na pagandahin ang mga bagay-bagay. Miss Yuka, hindi naman iyon masamang ideya. Matagal na panahon na at hindi kita nakikitang nagka-boyfriend. Napakagwapo at kaakit-akit ng Supreme Leader. Ikaw ay isang magandang babae. Perpektong tugma kayong dalawa. Bakit hindi mo isipin iyon? Ito ang unang pagkakataon na nakita ng Third Elder si Yuka na mukhang nahihiya. Napangiti siya. Miss Yuka, sobrang pula ng mukha mo. Hindi kita nakitang ganito dati. O baka may nararamdaman ka talaga para sa Supreme Leader. Hoy! Tumigil ka sa paggawa ng mga bagay-bagay. Galit na nagpadyak si Yuka sa kanyang mga paa at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Walang ideya si Severin kung paano rin magre-react sa awkward na sitwasyong ito. Laking gulat niya nang makita kung paano tinukso ng mga elder si Yuka. Hahaha. Miss Yuka, hindi ito ang unang beses na nagbibiroan tayo at palagi mo rin itong ikinatuwa. Bakit iba na ang pagkakataong ito? Tumawa ulit ng malakas ang Great Elder. Tumingin si Yuka kay Sheila at sinabing, kailangan mong tingnan ang sitwasyon bago mo gawin ang lahat ng mga biro na iyon. Siya ang ating Supreme Leader at hindi ito dapat ginagawang biro. At narito rin si Miss Sheila. Ang paggawa ng mga biro ay hindi nararapat. Sumagot ang Great Elders. Anong masama dito? Makapangyarihan at kaakit-akit na lalaki si Supreme Leader.
Hindi ba normal lang na maraming babae ang magkakagusto sa kanya? At saka, napakabata pa niya. Pagkatapos noon, binigyan niya ng ngiti si Severin. Supreme Leader. Kilala ko si Miss Yuka sa loob ng maraming taon. Siya ay isang napakahusay na babae at naging mahirap ang kanyang buhay dahil sa Taurus Hall. Tumanggaw si Severin at iniba ang paksa. Alam kong magaling siya. Oh, hindi ba nagmungkahi si Fourth Elder na magdiwang tayo ngayong gabi? Bakit hindi na kayo magayos? Gabi na. Oo, gagawin ko kaagad. Tumanggo ang Fourth Elder. Naging maayos ang pagdiriwang. Tuwang-tuwa ang lahat nang makilala si Severin. Kahit first time nilang magkita ni Severin, naging maayos naman sila dahil napakapalakaibigan ni Severin. Sa buong gabi, nasiyahan ang mga elder sa inuman kasama si Severin. Nang matapos ang pagdiriwang, bumalik ang lahat na lasing at lasing. Gayunpaman, may dalawang lalaking nakaupo sa surveillance room na may mga nakakatakot na mukha sa hotel. Sa pagpapakita ng orasan na 1:00 na ng umaga, hindi na nakatiis ang dalawang lalaki. Nagpa siya ang isa sa kanila na bumalik sa Orto County Mansion para hanapin sina Owen at Sammy. Anong ginagawa mo dito ng gabing-gabi na? Kumunat ang noo ni Owen dahil hindi siya masaya na nagising siya sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi ng lalaki. Si Severin at Sheila ay hindi pa bumabalik sa hotel simula kaninang umaga. Iniisip namin kung nakaalis na sila ng lungsod kaya nagpa siya kaming pumunta para ipaalam sa iyo. Napaawang ang bibig ni Owen. Siguro natatakot sila kaya nagpa siya silang umalis. Akala ko lalaki siya. Na-overestimated ko na siya. Tumawa si Sammy. Pagsisisihan niya ang pagtakbo niya. Ipapahanap ko ang tatay ko sa kanila sa South County Mansion at patayin ang lahat doon. Kung hindi siya tumakbo, hihilingin ko lang sa tatay ko na patayin sila. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Owen. Siguro nagpunta sila sa ibang lugar upang manatili ngayong gabi. Sa palagay ko magpapadala ako ng isang tao upang tumingin sa paligid at mag-imbestiga kung aalis sila ng lungsod o hindi. Kinabukasan, nakaramdam ng pagkabagot si Severin kaya nagpalipos siya ng oras sa paggawa ng mga alchemical na table task sa kanyang silid habang naghihintay na dalhin siya ni Yuka sa Free Rebel Gang para bayaran ang utang sa hapon, samantalang si Owen ay nagpadala ng maraming tao upang hanapin ang kinaroroonan ni Severin. Nang malapit na ang hapon, natuklasan ng isang lalaki ang kinaroroonan nina Severin at Sheila. Mr. Owen. Nahanap namin si Severin. Kaarawan ni Yuka kahapon. Siya ang hallmaster ng Taurus Hall kaya dumalo sina Severin at Sheila sa birthday celebration. Nagsumbong ang lalaki. Oh, kaya ibig sabihin nandito pa siya. Kumunat ang noo ni Owen. Ngunit bakit hindi siya bumalik sa hotel pagkatapos ng pagdiriwang ng kaarawan? Sagot ng lalaki. Pagkatapos ng selebrasyon, hindi umalis sina Severin at Sheila sa Taurus Hall. Sa halip, nanatili sila doon. Binigyan din niya ang Taurus Hall ng $30 million na nagdulot ng kaguluhan sa mga mayayaman. Malaking sorpresa iyon, lalo na para sa mga hindi gaanong makapangyarihang underground forces. Lahat ay nagtataka kung sino siya at ano ang relasyon niya kay Yuka at kung bakit niya binigyan ng ganoong kalaking pera ang Taurus Hall. Tumanggaw si Owen. Walang halaga sa amin ang halagang iyon ngunit tiyak na malaki iyon sa Taurus Hall. Kaya bakit binigay ni Severin kay Yuka ang pera? Malapit ba sila sa isa't isa? Bakit siya mananatili doon? Ngumisi si Sammy. Si Yuka. Ang magandang babae na pinag-usapan ng lahat. Balita ko ay isa siyang malanding babae. Baka may gusto si Severin sa kanya. Iyon lang ang makatutuhanang dahilan kung bakit niya ito bibigyan ng napakaraming pera. Narinig ko rin ang mga nagsasabi na si Yuka ay isang maramaw na tao. Tumanggaw si Owen. Nakita ko siya minsan at napakaganda niya talaga. Hindi natuwa si Sammy nang marinig iyon ni Owen. Balita ko medyo matanda na siya. Owen, gusto mo ba ang ganoong klase ng babae? Sa sandaling iyon, alam ni Owen na mali ang sinabi niya. Pilit niyang tinatakpan ang kahihiyan sa pamamagitan ng pagtawa. Oh, nako naman. Si Yuka ay mas matanda sa akin ng 10 taon. Bakit ako magugustuhan ang isang matandang tulad niya? Mas gusto ko ang isang cute na babae na tulad mo.
Tiyak na napataas nito ang mood ni Sammy. Sa kabila noon, itinago niya ang kanyang tunay na emosyon at ipinikit ang kanyang mga mata. Mas mabuting ganun. Pero paano ko malalaman kung nagsasabi ka talaga sa akin ng totoo o nagsisinungaling sa akin? Ang mga lalaki ay mabuting sinungaling. Mabilis na iniba ni Owen ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong. Sammy, sa tingin mo ba dapat tayong magpadala ng mga tao sa Taurus Hall para bantayan sina Severin at Sheila? Ayaw na nating mawala ang kanilang kinaroroonan. Napaisip naman si Sammy at umiling. Hindi. Pupunta rito ang tatay ko bukas. Kung nandito sila, sila lang ang papatayin ng tatay ko. Pero kung tumakas siya, pupunta tayo sa South County at papatayin lahat ng nasa South County Mansion. Iyon ay magiging isang araw ng bakasyon. Hindi pa ako nakakapunta doon. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya. Maaaring takutin natin siya kung magpapadala tayo ng isang tao sa pagbabantay. Ilang araw na ang lumipas mula noong nangyari ang insidente. Hayaan nating ibaba niya ang kanyang pagbabantay at wag natin siyang takutin, baka hindi tayo makapaghiganti sa kanya. Binigyan ni Owen si Sammy ng malaking thumbs up. Magandang pag-iisip. Mas matalino ka. Lumipas ang oras at malapit na maghapon. Matagumpay na nakagawa si Severin ng maraming alchemical pills kung saan karamihan sa mga ito ay second grade high rank at third grade low rank alchemical pills. Kung alam ng ibang alchemist kung gaano siya kabilis makagawa ng mga alchemical na table task at ang kanyang mataas na matagumpay na rate, magugulat sila. Dahil malapit nang magtungo sa Free Rebel Gang, tinawagan ni Severin si Sheila para pumunta sila. Hanapin si Yuka na magkasama. Nang nasa pintuan na sila ni Yuka, narinig nilang may kausap si Yuka. Bigla namang sumimangot si Severin at masama ang mukha. Ninong, bakit ka nandito? Balak ko sanang bisitahin ka mamaya. Tanong ni Yuka habang nagsasali ng isang tasa ng tsaa para kay Gabriel. Ngumiti si Gabriel. Hahaha. Pinadala ako ng Great Elder dito. Binigyan ako ng gawain na kunin ang bayad sa utang ng Taurus Hall. Matagal na rin simula nung humiram ka ng pera sa Free Rebel Gang. Napangiti si Yuka. Nagkataon lang. Nagpaplano kaming pumunta doon para bayaran ang utang mamaya. Sabay na tayo. Bumili din ako ng mga regalo. Dapat kong puntahan ang pinuno ng gang at pasalamatan siya ng personal. Hindi magandang balita iyon para kay Gabriel. Kumunat ang noo niya at mukhang hindi masaya. Batay sa kanyang nalalaman, si Yuka ay walang kakayahan na ibalik ang pera ngayon. Kaya naman, binalak niyang takutin siya at pinilit itong matulog sa kanya para pumayag siyang tulungan silang makipag-ayos sa leader ng gang para sa mas mahabang panahon. Nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Yuka na nakahanda na ang pera. Kumunat ang noo niya. Yuka, niloloko mo ba ako? Saan mo nakuha ang pera? Naalala ko sinabi mo sa akin na marami ka ring nautang sa bangko. Napangiti si Yuka. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Pupunta kami para bayaran ang utang mamaya. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Talagang pinahahalagahan ko ito. Masama ang ekspresyon ni Gabriel. Patuloy niyang tanong. Yuka, saan mo nakuha ang pera? Hindi ako naniniwala na kikita ka ng ganoon kabilis. Paliwanag ni Yuka. Sasama sa akin si Mr. Severin at siya ang tutulong sa amin para makabayad ng utang. Ngumisi si Gabriel. Yuka, hindi ko maisip na handa kang ligawan siya para tutulungan kanyang magbayad ng utang. Hindi ko akalain na handa siyang gastusin ang perang iyon para sayo. Natulog ka ba sa kanya kagabi? Hindi inaasahan ni Yuka na maririnig iyon mula kay Gabriel. Ang mukha niya ay parang nagtatampo at naguguluhan. Gabriel, anong ibig mong sabihin? Alam mo namang hindi ako ganoong klase ng babae. Pang-aasar ni Gabriel at tumigil sa pagpapanggap na parang may pakialam talaga kay Yuka. Gaano katumpak kapag sinabi ng mga tao na kaya mong bilhin ang lahat gamit ang pera? Ilang beses kitang tinulungan ngunit ni minsan ay hindi mo naisip na magpakita ng pagmamahal sa akin. Pagkatapos ay sasama ka lang matulog sa lalaking iyon dahil handa siyang tulungan kang magbayad ng utang. Ang pera ay ang hari. Nagngangalit ang ngipin ni Yuka. Gabriel, itigil mo na yang kalokohan na yan.
Walang nangyari sa amin ni Mr. Severin. Di ba sabi mo inaanak mo ako? Paano mo nasabi ang mga bagay na iyon? Pagkatapos ng pangungutya, sabi ni Gabriel. Tumigil ka na sa pagpapanggap na parang wala kang alam. Akala mo ba talaga ako ang ninong mo? Ako ang iyong sugar daddy para mas tumpak. Yuka, marami na akong naitulong sa iyo sa paglipas ng mga taon. Bagamat hindi kita binigyan ng pera, dapat kahit isang beses ay matulog kang kasama ko. Iyan ang pinakamaliit na magagawa mo para ipakita ang iyong pagpapahalaga sa tulong na ipinaabot ko sa iyo. Agad namang sumulpat si Gabriel sa harapan ni Yuka at sinubukang yakapin ito. Sa pagkakataong ito ay nanatiling nakabantay si Yuka. Mabilis siyang umatras ng maraming hakbang. Gabriel. Kaya, ito ka talaga. Paulit-ulit mong sinasabi sa mga tao na para na akong anak mo. Hahaha. Iyon ang akala mo. Lalaki ako. Sa tingin mo ba ay seryosong hindi ko gustong matulog sa isang magandang babae na tulad mo? Huwag kang ang magpanggap. Kung makakasama mong matulog si Severin, dapat ay sa akin din. Kung hindi, mahihirapan akong tanggapin. Habang siya ay nagsasalita, binobola niya ang kanyang kamao ng espiritual na enerhiya sa buong kamao. Kung isa kang matalinong babae, malalaman mo kung alin ang pinakamahusay na pipiliin na magbibigay daan sa iyong makaranas ng anumang sakit. Bigla siyang nakaramdam na parang may kung anong tumutulak sa kanya. Sumipa ang kanyang instinct nang maramdaman niyang nasa panganib siya. Walang alinlangan, tumalikod siya at itinapon ang suntok. Isang spiritual energy na kutsilyo ang lumilipad patungo sa kanya at bumangga sa suntok ni Gabriel. Kahit na napigilan ni Gabriel ang spiritual energy knife, napaatras siya dahil sa malaking impact. Tumangala siya at nakita niya si Severin at Sheila na nakatayo sa harapan niya. Ikaw na maruming matandang lalaki. Sa wakas ay nabunyag mo kung gaano kakalokohan. Ngumiti si Severin. Ang lakas ng loob mong tawagin ako ng ganyan. Kung marumi akong matanda, paano ka? Hindi ka naman mas magaling sa akin. Hahaha. Humalaklak si Gabriel. Pareho tayo kaya wala kang karapatang pag-alitan ako. Hindi ako naniniwala na handa kang tulungan siyang magbayad ng utang kung hindi siya natulog sa iyo kagabi. Napangiti si Severin. Sa totoo lang, hindi ko gustong patayin ka. Ang gusto ko lang gawin ay putulin ang titi mo. Pero gusto mo lang akong patayin ngayon. Hahaha. Patayin mo ako. Tumawa ng malakas si Gabriel. Brat, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang katapangan mo. Ako ay isang level 5 warrior king, sa tingin mo kaya mo akong patayin. At saka, nakalimutan mo na ba na guardian ako ng Free Rebel Gang? Ngumiti si Severin. Naniniwala ka ba na hindi na ako hahabulin ng Free Rebel Gang pagkatapos kitang patayin? Nagpatuloy siya. Pero sa tingin ko, dapat kong ipaalam sa iyo ang totoo bago kita patayin. Ang tanging dahilan kung bakit ko tutulungan si Yuka na magbayad ng utang ay dahil ako ang master niya. Ang Taurus Hall ay isa sa 12 bulwagan sa ilalim ng Dracodeus Temple. Kaya, bibigyan ko siya ng kahit anong halaga ng pera na gusto niya, basta para sa Taurus Hall. Napaawang ang bibig ni Gabriel. Kung totoo ang sinabi ni Severin, dapat talaga siyang matakot sa kapangyarihan at yaman ng 12 bulwagan. Higit sa lahat, hindi niya alam kung may mga manlalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi. Imposible yan. Hindi naniwala si Gabriel sa sinabi niya at tuloy-tuloy na umiling. Upang mapaniwala siya, sa isang pag-iisip, nabuo ni Severin ang espiritual na kalasag ng enerhiya sa paligid niya. Ano? Isang level 9 warrior king. Imposible iyon. Nang makita ni Gabriel ang kalasag ng espiritual na enerhiya, namula ang kanyang mukha. Maging ang leader ng gang ng Free Rebel Gang ay hindi maglakas loob na magsabi ng anuman at hindi rin siya ang kapareha ni Severin. Ngumiti si Severin at umiling. Hahaha. Maliit na bahagi lang yan ng kaya ko. Hindi lang ako level 9 warrior king. Napabuntong hininga si Gabriel nang marinig iyon. Nangingibabaw ang takot sa kanyang isipan. Naabot na ba ni Severin ang yugto ng emperador ng mandirigma? Sir, pasensya na. Patawarin mo ako at iligtas mo ang aking buhay. Alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung magpasya si Severin na patayin siya.
Sa sandaling iyon, wala siyang ganang lumaban. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang mga paa niya kaya napaluhod na lamang siya at humingi ng awa. Ako ay isang tao ng aking salita. Kung sinabi kong papatayin kita, iyon mismo ang gagawin ko. Nakakatawang sandali. Bago ito, napakamayabang at ignorante ni Gabriel. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang malaman ni Gabriel kung gaano kalakas si Severin. Hindi, pakiusap. Sir, pasensya na. Hinihintay ako ng pamilya ko na umuwi. Ang nanay ko, 80 taong gulang na siya, at mayroon akong. Patuloy na nagmamakaawa si Gabriel para sa kanyang buhay. Pagkaraan ng isang segundo, lumitaw si Severin sa kanyang harapan at hinampas ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tumingin si Severin sa kanyang katawan at ngumiti. Napakaingay niya. Muli, matagumpay na ginulat ni Severin si Yuka. Batay sa nangyari, siguradong hindi level 9 Warrior King si Severin. Malamang, isa na siyang Warrior Emperor. May tao ba dyan? Pumasok ka, sigaw ni Yuka at inutusan ang mga tao na pumasok. Tumingin siya sa bangkay at sinabing, alisin mo ang bangkay ni Gabriel at humanap ng lugar na mapupuksa ito. Pinigilan siya ni Severin. Teka, kailangan nating pumunta sa Free Rebel Gang para bayaran ang utang. Dalhin mo rin ang katawan niya. Lalaki nila siya at dapat ibalik natin ang katawan niya sa kanila. Nagulat si Yuka. Supreme Leader, kailangan ba nating gawin iyon? Magagalit ng husto ang Free Rebel Gang. Ngumiti ng mahina si Severin. Sa tingin mo ba ay magagalit sila sa isang lalaki na maaaring bumuo ng isang espiritual na kalasag sa enerhiya? Hindi nakaimik si Yuka. Sa lahat ng oras, ang Free Rebel Gang ay isang napakalakas na gang na hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na saktan. Kaya, palagi siyang natatakot sa kanila. Natakot talaga siya nang hilingin ni Severin na isama ang bangkay ni Gabriel nang magtungo sila sa Free Rebel Gang. Gayunpaman, nakalimutan niyang si Severin ay isang Warrior Emperor. Ang kailangan lang gawin ni Severin ay bumuo ng isang spiritual energy shield at ang leader ng gang ng Free Rebel Gang ay hindi maglalakas loob na magsabi o gumawa ng anuman sa kanila. Tara na, sabi ni Severin. Maya-maya, nakarating sila sa punong tanggapan ng Free Rebel Gang. Sa sandaling iyon, ang leader ng gang, si Sean Rosenberg, ay umiinom ng tsaa sa hardin kasama ang mga matatanda. Natakot ang mga tanod nang makita nila si Severin at ang iba pa. Mabilis silang tumakbo para ipaalam sa kanila. Mr. Sean, mga elder. May masamang balita ako. Nandito na ang mga miyembro ng Taurus Hall at dinala nila ang bangkay ni Mr. Gabriel. Nagsumbong ang isa sa mga gwardya habang nakaluhod sa lupa. Ano? Tumayo si Sean na mukhang gulat na gulat. Anong nangyayari? Bakit nandito sila sa bangkay ni Gabriel? Napatay ba siya ni Yuka? Gulat na tanong ng Great Elder. Umiling ang Second Elder. Imposible yan. Mas malakas si Gabriel sa kanya. Mas malamang kapag sinabi mong pinatay ni Gabriel si Yuka. Sinabi ni Sean. Pero kung si Yuka talaga ang pumatay kay Gabriel, dapat nagsisikap siyang tumakas ngayon. Bakit niya ibabalik sa atin ang bangkay ni Gabriel? Sa tingin ko ay may ibang pumatay kay Gabriel at nandoon si Yuka para saksihan ito. Kaya ibinabalik niya sa amin ngayon ang bangkay ni Gabriel. Parang mas makatwiran iyon. Sabi ng Great Elder. Puntahan na lang natin at alamin. Sa sandaling iyon, nag-walk out sila na kakaiba at galit. Nang nasa pintuan na sila, nakita nila si Yuka. Lumapit si Sean at nagtanong. Miss Yuka, anong nangyari? Bakit patay na si Gabriel? Alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Pinatay ko siya. Sagot ni Severin pagkatapos humakbang pasulong. Ikaw. Ang lakas ng loob mong patayin si Gabriel. Hindi mo ba alam na guardian namin siya? Isang matanda ang lumakad at pinandilatan ng masama si Severin. Nakatitig din si Sean kay Severin. Tanong niya. Miss Yuka, anong ibig sabihin nito? Isama mo siya at siya ang pumatay kay Gabriel. Sinasabi mo bang nagbigay ka ng permiso para patayin si Gabriel? Pilit na ngumiti si Yuka at nahihiyang sinabi. Mr. Sean, pasensya na at oo, kasama ko siya. Si Gabriel ay nararapat na patayin. Nararapat.
Sa tingin mo ba kaya mong patayin ang mga tao namin ayon sa gusto mo? Hindi na napigilan ng matanda ang kanyang galit. Itinaas niya ang kanyang kamay na may espiritual na enerhiyang tumakip dito at galit na tinitigan si Severin. Hoy, brat. Nababaliw ka na. Tiyak na napakalakas mo rin. Kung hindi, hindi mo mapapapatay si Gabriel. Pagkatapos noon, naglakad pa siya papunta sa harapan at sinabing, ngunit kung mayroon kang mga lakas ng loob na magpakita dito ngayon, dapat mong malaman na hindi ka lalabas dito ng buhay. Sabi ng isa pang matanda. Herbert, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Patayin mo na lang sila ngayon. Ang nangyari, ang First Elder na nagsalita ay tinawag na Herbert. Pagkatapos nito, lumipad si Herbert sa langit at tinungo si Severin. Sa sandaling iyon, inilabas ni Severin ang kanyang malalakas na vibes at bumuo ng isang espiritual na kalasag ng enerhiya sa paligid niya. Nasa kalagitnaan pa lang si Herbert kay Severin at agad siyang huminto. Level 9 Warrior King. Oh my God! Isa siyang Level 9 Warrior King. Inangat ni Severin ang kanyang ulo at ikan-away ang kanyang kamay. Mr. Herbert, kung gusto mong makipag-away sa akin, pagbibigyan kita. Si Herbert ay may isang masamang ugali. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na huminto sa paglipad at hindi na naglakas loob na lumipad papalapit kay Severin. Nahihiya siyang ngumiti at lumipad pabalik sa kinaroroonan niya kanina. Pagkatapos ay ikinalat niya ang kanyang espiritual na enerhiya at sinabing, Mr. Sean, baka mayroon dito hindi pagkakaunawaan. Napaawang ang bibig ni Sean. Siya ang pinakamalakas sa kanyang gang pero level 8 Warrior King lang siya. Hindi siya ang kapareha ni Severin at hindi niya naisip na makatagpo ng ganoon kalakas na tao sa Skycian City. Ang tanging nagawa niya ay ngumiti. Sir, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit mo pinatay si Gabriel? Halatang hindi nakahanga-hanga si Sean gaya ng dati. Dahil dito, inalis ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiyang kalasag at sumagot. Severin Foylet ang pangalan ko. Ako ang Supreme Leader ng Dracodeus Temple. Si Yuka ang Hall Master ng Taurus Hall na isa sa mga hall sa ilalim ng Dracodeus Temple. Lumapit si Grabil sa hall at gustong halayin si Yuka. Nagalit ako at pinatay ko siya. Kaya, naisip kong ibalik ko ang bangkay niya sa iyo. Sa sandaling ito, nagsimulang pagpawisan ang noo ni Sean. Puno siya ng takot. Takot na susundan sila ni Severin dahil sa ginawa ni Gabriel. Takot na mapatay sila ni Severin at sirain ang kanilang gang. 30 taon na siyang nagsasanay para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Tiningnan niya ang bangkay ni Gabriel at sinabing, bastos si Gabriel. Tama lang ang ginawa mong pagpatay sa kanya. Natigilan si Severin. Akala niya ay patuloy na nakaramdam ng galit si Sean kaya hindi niya inaasahan na ganoon kabilis magbago ang ugali ni Sean. Nakisali rin si Herbert sa usapan. Mr. Severin, hindi namin alam na si Gabriel ay isang kasuklam-suklam na tao. Salamat sa pagtulong mo sa amin para mawala siya. Masaya kami. Tama ang ginawa mong pagpatay sa kanya para hindi siya magkaroon ng pagkakataon na manakit ng ibang babae. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Herbert sa pagsasalita. Patawarin mo ako sa pagiging tanga. Dapat hiniling ko muna ang buong kwento bago kumilos ng walang ingat. Dahil tinanggap na ng Free Rebel Gang ang sitwasyon, ayaw ni Severin na palakihin pa ang mga bagay. Napangiti siya. Nakikita ko. Iniisip ko rin na dapat mamatay na rin si Gabriel. Sa tingin ko ay nasa parehong pahina tayo. Oo, tama ka. Sumunod naman si Sean. Tumingin si Severin sa kanila at sinabing, kahit na siya ang guardian ng iyong gang, hindi kita dapat sisihin. Hindi mo masasabi ang mabuti o masama ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mukha. Ngunit siya ang iyong guardian, kaya sa tingin ko ay mas mabuting ibalik sa iyo ang kanyang bangkay at hayaan mo itong ayusin ng mag-isa. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos na patayin siya. Tama ka. Salamat sa pagbabalik ng kanyang bangkay. Mabilis na sumagot ang isa pang matanda na kumilos ng mayabang. Ngumiti si Severin. Sige. Ito ay naayos na. Nagpunta talaga ako dito dahil sa ibang bagay. May isa pang bagay. Nagsimula na namang mag-alala si Sean.
Ngumiti si Severin. Sinabi sa akin ni Yuka na humiram siya ng utang sa Free Rebel Gang. Nandito ako para bayaran ang utang ngayon. Responsibilidad na bayaran ng isang tao ang anumang hiniram. Hindi alam ni Sean ang magiging reaksyon. Pakiramdam niya ay maswerteng hindi nagalit si Severin sa kanila dahil sinubukang halayin ni Gabriel si Yuka. Hindi niya naramdamang kunin ang pera kay Severin ngayon. At saka, wala siyang ideya kung sinusubok ba sila ni Severin o hindi. Paano kung magalit si Severin kung tinanggap ni Sean ang pera? Hindi. Mr. Severin, hindi mo na kami kailangang bayaran. Malapit na kami sa Taurus Hall. Pagkatapos ng ginawa ni Gabriel, hindi ko nararapat tanggapin ang perang iyon mula sa iyo. Hindi mo na kailangang bayaran kami ng anumang halaga. Ito ay maaaring isang regalo upang ipakita kung gaano kami nahihiya at humihingi ng pasensya kay Miss Yuka. Sabi ni Herbert. Tama. Maliit na halaga lang. Ayos lang iyon. Hindi inaasahan ni Severin na takot sila sa kanya kaya hindi sila naglakas loob na tumanggap ng pera mula sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, gumawa siya ng desisyon. Para maging ligtas sila at kumbinsido na hindi na niya sila hahabulin, aniya. Sige. Kung yan ang sinabi mo, hindi na kita babayaran. Pagkatapos ay naayos na. Lahat ng nangyari ay bumalik sa nakaraan. Oo, ang nakaraan ay nakaraan na. Nakahinga ng maluwag si Sean. Sa kabutihang palad, handa si Severin na tanggapin ang mabuting kalooban na iminungkahi niya. Kung hindi, mabubuhay siya magpakailanman sa takot. Napaisip siya at sinabing, Mr. Severin, mangyaring pumasok. Sabay tayong maghapunan mamaya para muli kaming makahingi ng tawad sa inyo ni Miss Yuka. Ngumiti si Severin. Hindi na kailangan. Aalis na kami. Pagkatapos noon ay umalis na si Severin kasama ang iba. Paalam at manatiling ligtas. Sumunod si Sean at ang mga elder at nagpaalam habang nakakaramdam pa rin ng takot.